Kahit gaano mo katapang, gaano man katibay ang iyong dibdib, at gaano man katibay ang iyong paninindigan sa isip na ikaw ay walang pagsisihan kahit na sa katapusan ng iyong buhay, huwag niyong sabihin yan. Kasi sa karanasan ko at sa mga nakita ko sa aking paligid, walang ni isang taong hindi nagsisi. Walang ni isang taong pagdating sa araw na siya ay makita na niya at maramdaman niya na hanggang doon na lang ang kanyang existence sa mundong ito. O kaya kahit malapit pa pero sa tingin niya at pakiramdam niya, di na siya tatagal. Doon mag-umpisa ang mga katanungan. Bakit ko nagawa yun? Dapat ganito ang ginawa ko. Sayang mga nakalipas, si ganito, ganyan. Ang dami mo ngayong maisip. Dahil bakit? Ganyan ang tao. Sa katapusan ng yugto ng ating mga buhay, doon papasok ang mga ito. Huwag niyong sabihin na hindi darating yan kasi sa ngayon, kahit wala ka pang naramdaman, marami sa ating may mga edad na ang nag-iisip at nasayangan sa mga nakalipas. Kasi karamihan sa atin, sinayang natin ang ating panahon. Nagumon tayo sa kaisipan na dapat ipagdiwang, mag-enjoy, na walang pakialam kung anong magiging future, at marami tayong naagrabyadong tao. At isa na nito, lalo na sa inyong mga misis, ang inyong mga asawa at inyong mga anak. Hindi nyo siguro ngayon yan ma-realize, pero sinasabi ko sa inyo, ganito ang mangyari sa inyo. At mawalan kayo ng appreciation sa lahat ng bagay na sa iyong paligid. Hindi ka na marunong magpasalamat kasi sa tingin mo, wala ng kabuluhan eh. Kumbaga, ang mga magagandang araw na puno-puno ka ng buhay, sinayang mo. At ang mga taong napakalapit sa iyo, sinaktan mo rin. Kaya mahirapan kang bumitaw. Mahirapan kang bitawan ang katawang ito. Kasi mayroon kang gustong gawin, ni pagsalita man lang hindi mo na magawa. Si tatay ko, ganun yun. Nasa ibang bansa ako noon. Tapos tinawagan ako ng aking mga kapatid. Ano na raw pagod na. Kaya baka pwedeng kausapin. Para naman siya makapagpahinga na. Hindi ako makauwi kaagad, kaya by phone nag-usap kami. Alam niyo kung anong sinabi ng mga kapatid ko? Habang ako daw ay nagsasalita, ang akin daw ay yung luha. Pero tingnan nyo lumuluha siya. Pero nung time na yon, nagdemensya na. Mga 3 taon na siyang nagdemensya. Yung bumalik na sa pagkabata. Pero nung time na yon, tumulo ang kanyang mga luha. At meron siyang gesture na gano'n daw. Ibig sabihin, yung bang malapit ka na, manumbalik sa iyo ang lahat, pati yung iyong normal na kaisipan. At ito ay scientific na findings din. Pagdating sa oras na yung ikay aalis na, gusto mo nang umalis, manunumbalik. Kaya lang yung katawan mo, wala ng energy, wala ng lakas. Kaya nung inassure ko siya, sinabihan ko siya na ganito, ganyan, sa lahat ng ginawa mo sa akin, sabi ko sa kanya, totoo nasaktan ako, pero hindi naman ako nagtanim ng galit sa iyo. Kaya kung yun man ang iniisip mo palagi ngayon, kaya hindi ka makabitaw, ina-assure kita
na wala akong galit sa iyo. Nasaktan, totoo, pero galit, pagkamuhi, wala. Oras lang ang binilang. Umanaw na si tatay. Doon siya nagkaroon ng katahimikan, kapayapaan. Ngayon, bakit hintayin pa nating darating sa atin yan? Ang aking unang asawa, iniwanan kami. Darating ang araw na talagang mapaisip siya nito. At iyon ang sa tingin ko ang sinasabi ng ating mga religion, yung impyerno. Kasi parang nandoon talaga yung suffering na para kang susunugin, para kang ilalagay sa punishment dahil sa iyong mga nagawa. Hindi yung impyerno na apoy-apoy, hindi. Yung ating pagsisisi na wala na tayong magawa para makabawi sana. Para meron pa tayong magawa na makapagbayad tayo sa ating mga nagawang masama. Kaya habang meron pa tayong hininga, malakas pa tayo, may energy pa, kaya pa nating gawin ang dapat gawin, huwag nating iwanan, lalo na pag tayo mga bata pa, na ang akala natin, ang lakas natin ay walang katapusan. Hindi natin naisip yan eh. Iniwanan natin ang ating pamilya, o inabuso na natin ang ating mga asawa. Pagka mga ganyan na, talagang ikaw ay magdusa na mahirapan kang magpahinga na. At saka sayang kasi, mga kapatid, na ang iyong mga araw sana sa mundo na may magagawa kang mabuti, marami ka pa sanang nai-contribute. Isa din yan sa may iisip mo. Kaya itong aking asawa, yung first wife ko, darating din yan sa kanya. Hindi pa ngayon. Pagdating sa araw na yan, sana ako ay meron pa akong sabihin na nating damdamin na mabigyan ko siya ng assurance na hindi ako nagalit sa kanya. Hindi man pagkamuhi, hatred, hindi. Nandun yung sama ng loob at saka galit. Dahil hindi lang sa iniwanan niya kami, sinira pa niya ang buhay sa isa kong anak. Magmula nang ito isinilang hanggang nagkamulat ito. May isip. Dahil sa kanya, ang batang ito ay na-disable. Hindi ko siya sinisisi kasi lahat naman tayo pwede magkamaling ganyan. Ang sinasabi ko lang, malaki ang kanyang papasanin na kabigatan sa huling araw ng kanyang buhay. Kaya kayo mga kapatid, bata ka pa man o kagaya kong may edad na o mas matanda pa sa akin, sa mga bata, marami kayong magawa. Huwag niyong sayangin at pagsisihan na hindi niyo nagawa ng mga productive na mga gawain ang iyong younger years. Malakas ka pa. Sa mga kaedad ko at sa mga may edad na, mas mataas pa, may magagawa pa rin tayo. At ang isa na nito, alam niyo kung ano, kung kaya pa nating pagsilbihan ang ating mga mahal sa buhay. Kagaya ng asawa ko, pwede naman sana siyang pagsilbihan niya ang kanyang mga apo. Bawi na lang eh. Kaya lang kung talagang sa kaisipan niya, hindi niya role o hindi siya masisiyahan, walang makukuha siyang benefit nito, sa kanya na lang yun. Medyo malungkot ang message ko ngayon. Pero gusto ko lang ibahagi. Kasi talagang ganyan ang mangyayari sa atin. Sa aking sarili, masabi ko, ako'y mapayapa, napapanaw, iiwanan ang mundong ito, ang katawang ito, na magaan
at walang dapat isipin. Dahil nagawa ko ang dapat gawin na hindi ko masabing sayang lang ang pinigay sa aking opportunity sa aking Creator dito sa mundong ito. Mapagpalang araw sa ating lahat.